Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing banal na kasulatan sa araw na ito ay pinamagatan kong lubos nating tanggaping manampalataya sa Diyos at maging bahagi rin ng Kanyang bayan. Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa aklat ni Propeta Jeremias, 10 hanggang 13 kabanata. Idolatriya at tunay na pagsamba. Bayan ng Israel, pakinggan ninyo ang mensahe ng Panginoon para sa inyo. Ang sabi niya, huwag tularan ang mga paraan ng ibang mga bansa. Huwag mabalisa sa mga kakaibang tanawin sa langit, kahit na ang ibang mga bansa ay natakot. Ang relihiyon ng mga taong ito ay walang halaga. Ang isang puno ay pinutol sa kagubatan, ito ay inukit ng mga kasangkapan na manggagawa ng kahoy at pinalamutian ng pilak at ginto. Ito ay ikinabit ng mga pako upang hindi ito mahulog. Ang gayong mga Diyos-Diyosan ay tulad ng mga panakot sa bukid ng mga milon. Hindi sila nakapagsasalita. Kailangan silang buhatin dahil hindi sila nakakalakad. Huwag kayong matakot sa kanila. Hindi nila kayo mapipinsala at wala silang maidudulot na kabutihan sa inyo. Panginoon, walang katulad mo. Ikaw ay makapangyarihan at ang iyong pangalan ay dakila at makapangyarihan. Sino ang hindi magpaparangal sa iyo, ang hari ng lahat ng mga bansa? Karapat-dapat kang parangalan. Wala kang katulad sa lahat ng pantas ng mga bansa o sa alinman sa kanilang mga hari. Lahat sila ay estupido at hangal. Ano ang matututuhan nila sa mga idolo na gawa sa kahoy? Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay nababalutan ng pilak mula sa Espanya at ng ginto mula sa upas. Lahat ay gawa ng mga dibuhista. Sila ay nakasuot ng lila at kulay ube na tela na hinabi ng mga dalubhasang manghahabi. Ngunit ikaw, Panginoon, ang tunay na Diyos. Ikaw ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Kapag ikaw ay nagagalit, ang mundo ay nanginginig. Hindi kayang indahin ng mga bansa ang iyong galit. Kailangan ninyong sabihin sa kanila na ang mga Diyos na hindi gumawa ng langit at lupa ay mawawasak. Hindi na sila iiral saan man sa mundo. Isang himno ng papuri sa Diyos. Ginawa ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng kanyang karunungan, nilikha niya ang mundo at iniunat ang langit. Sa utos niya ay umuungal ang tubig sa itaas ng langit. Siya ay nagdadala ng mga ulap mula sa mga dulo ng mundo. Gumagawa siya ng kidlat sa ulan at nagpapadala ng hangin mula sa kanyang bodega. Sa tanawing ito, ang mga tao ay nakakaramdam na sila ay mga hangal at walang saysay. Ang mga gumagawa ng mga Diyos-Diyosan ay nabigo, sapagkat ang mga Diyos na kanilang ginagawa ay huwad at walang buhay. Sila ay walang halaga at dapat kasuklaman. Sila'y malilipol pagdating ng Panginoon upang harapin sila.
Ang Diyos ni Jacob ay hindi katulad nila. Siya ang gumawa ng lahat at pinili niya ang Israel upang maging kanyang sariling bayan. Ang Panginoong makapangyarihan sa lahat ang pangalan niya. Ang parating na pagkatapon. Mga tao ng Jerusalem, kayo ay nasa ilalim ng pagkubkob. Tipunin ang inyong mga gamit. Palalayasin kayo ng Panginoon sa lupaing ito. Kayo ay dudurugin niya hanggang sa wala ni isa man sa inyo ang matitira. Ang Panginoon ay nagsalita. Ang mga tao sa Jerusalem ay sumigaw. Gaano kami nasaktan, hindi maghihilom ang aming mga sugat, at naisip namin na ito ay isang bagay na maaari naming tiisin. Ang aming mga tolda ay nasira, naputol ang mga lubid na humahawak sa kanila. Ang aming mga anak ay umalis na lahat, wala nang natira upang muling itayo ang aming mga tolda. Wala nang magsasabit ng kanilang mga kortina. Sumagot ako, ang ating mga pinuno ay mga hangal. Hindi sila humingi ng patnubay sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit sila nabigo at kaya ang ating mga tao ay nangakala. Makinig, dumating na ang balita. May malaking komisyon sa isang bansa sa Hilaga. Ang hukbo nito ay gagawing disyerto ang mga lungsod ng Huda, isang lugar kung saan nakatira ang mga tiyakal. Panginoon, alam ko na walang sino man ang Panginoon ng kanyang sariling kapalaran. Walang tao ang may kontrol sa sarili niyang buhay. Ituwid mo ang iyong bayan, Panginoon. Ngunit huwag kang maging masyadong matigas sa amin o parusahan kami kapag ikaw ay nagagalit. Iyon ang magiging katapusan namin. Ibaling mo ang iyong galit sa mga bansang hindi sumasamba sa iyo at sa mga taong tumatanggi sa iyo. Pinatay nila ang iyong bayan. Winasak nila kami ng lubusan at iniwang guho ang aming bansa. Jeremias at Tipan. Sinabi sa akin ng Panginoon, makinig sa mga tuntunin ng Tipan, sabihin sa mga tao ng Huda at ng Jerusalem, na ako ang Panginoong Diyos ng Israel ay naglagay ng sumpa sa bawat isa na hindi sumusunod sa mga tuntunin ng tipan na ito. Ito ang tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto, ang lupain na parang nagniningas na pugon sa kanila. Sinabi ko sa kanila na sundin ako at gawin ang lahat ng iniuutos ko. Sinabi ko sa kanila na kung sila ay susunod, sila ay magiging aking mga tao at ako ang kanilang magiging Diyos. Sa gayoy tutuparin ko ang pangako ko sa kanilang mga ninuno, na ibibigay ko sa kanila ang mayaman at matabang lupa na mayroon sila ngayon. Sabi ko, Opo, Panginoon. Pagkatapos ay sinabi sa akin ng Panginoon, pumunta ka sa mga lungsod ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem. Ipahayag ang aking mensahe doon at sabihin sa mga tao na makinig sa mga tuntunin ng tipan at sundin ang mga ito. Nang ilabas ko ang kanilang mga ninuno mula sa Ehipto, taimtim kong binalaan sila na sundin ako, at ako ay patuloy na nagbababala sa mga tao hanggang sa araw na ito.
Ngunit hindi sila nakinig o sumunod. Sa halip, ang lahat ay patuloy na naging matigas ang ulo at masama gaya ng dati. Inutusan ko silang tuparin ang tipan, ngunit tumanggi sila. Kaya dinala ko sa kanila ang lahat ng mga parusang inilarawan doon. Pagkatapos ay sinabi sa akin ng Panginoon, ang mga tao ng Huda at ng Jerusalem ay nagbabalak laban sa akin. Sila'y nagsibalik sa mga kasalanan ng kanilang mga ninuno na hindi sumunod sa aking sinabi. Sumamba sila sa ibang mga Diyos. Parehong sinira ng Israel at Huda ang tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno. Kaya ngayon, ako ang Panginoon ay nagbababala sa kanila na aking dadalhin sila sa pagkawasak at hindi sila makakatakas. At kapag sila ay umiyak para sa tulong sa akin, hindi ko sila pakikinggan. Pagkatapos, ang mga tao ng Huda at ng Jerusalem ay pupunta sa mga Diyos na hinahainan nila ng handog at sila ay iiyakan nila para tulungan sila. Ngunit hindi sila maililigtas ng mga Diyos na iyon kapag dumating ang pagkawasak na ito. Ang mga tao ng Huda ay mayroong maraming mga Diyos gaya ng mayroon silang mga lungsod. At ang mga naninirahan sa Jerusalem ay nagtayo ng maraming mga altar para sa mga hain sa kasuklam-suklam na Diyos na iyon na si Baal, gaya ng mga lansangan sa lungsod. Jeremias, huwag kang mananalangin sa akin o magmamakaawa sa akin sa ngalan ng mga taong ito. Kapag sila ay nasa problema at tumawag sa akin para sa tulong, hindi ko sila pakikinggan. Ang sabi ng Panginoon, ang mga taong mahal ko ay gumagawa ng masasamang bagay. Ano ang karapatan nila para pumasok sa aking templo? Sa palagay ba nila, maiiwasan nila ang sakuna sa pamamagitan ng mga pangako at pag-aalay ng mga hayop? Sila kaya ay magsasaya? Minsan ay tinawag ko silang isang madahong puno ng olibo, hitik ng magagandang bunga. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng dagundong na parang kulog ay susunugin ko ang mga dahon nito at sisirain ko ang mga sanga nito. Ako ang Panginoong makapangyarihan, ang nagtanim ng Israel at Huda. Ngunit ngayon ay pinagbabantaan ko sila ng kapahamakan. Dinala nila ito sa kanilang sarili dahil nakagawa sila ng mali. Ginalit nila ako sa pamamagitan ng paghahandog kay Baal. Isang balak laban sa buhay ni Jeremias. Ipinaalam sa akin ng Panginoon ang mga pakana na ginagawa ng aking mga kaaway laban sa akin. Para akong isang mapagtiwalang tupa na inilabas upang patayin. At hindi ko alam na laban sa akin ang kanilang mga binabalak na masasamang bagay. Sabi nila, puputulin natin ang puno habang ito ay malusog. Patayin natin siya para wala nang makaalala sa kanya. Pagkatapos ay nanalangin ako, Makapangyarihang Panginoon, Ikaw ay isang makatarungang hukom.
Sinusubok mo ang mga isipan at damdamin ng mga tao. Inilalagay ko ang aking layunin sa iyong mga kamay. Kaya hayaan mo akong tunghayan ang paghihiganti mo sa mga taong ito. Nais ng mga tao ng Anatot na patayin ako, at sinabi nila sa akin na papatayin nila ako kung patuloy kong ipahahayag ang mensahe ng Panginoon. Kaya't sinabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, parurusahan ko sila. Ang kanilang mga binata ay mapapatay sa digmaan. Ang kanilang mga anak ay mamamatay sa gutom. Nagtakda ako ng panahon para magdala ng kapahamakan sa mga tao ng Anatot. At pagdating ng panahong iyon, wala sa kanila ang makaliligtas. Nagtanong si Jeremias sa Panginoon, Panginoon, kung ipagdidiskusyon ko sa iyo ang aking kaso, mapapatunayang ikaw ay tama. Gayunpaman, kailangan kong tanungin ka tungkol sa mga usapin ng katarungan. Bakit napakayaman ng masasamang tao? Bakit nagtatagumpay ang mga hindi tapat na mga tao? Itinanim mo sila at sila'y nag-uugat. Sila ay lumalaki at namumunga. Palagi silang nagsasalita ng mabuti tungkol sa iyo, ngunit wala silang pakialam sa iyo. Ngunit Panginoon, kilala mo ako. Nakikita mo kung ano ang ginagawa ko at kung gaano kita kamahal. Kalad ka rin ang masasamang taong ito na parang mga tupang kakatayin. Bantayan mo sila hanggang sa oras na sila ay katayin. Gaano katagal magiging tuyo ang aming bukirin at ang damo sa bawat parang ay lanta. Ang mga hayop at ibon ay namamatay dahil sa kasamaan ng aming mga tao. Mga taong nagsasabing hindi nakikita ng Diyos ang ginagawa natin. Sinabi ng Panginoon, Jeremias, kung napapagod ka sa pakikipagtunggali laban sa mga tao, paano ka makikipagtunggali sa mga kabayo? Kung hindi ka man lang makatayo sa lupain ng bansa, paano ka makapangangasiwa sa gubat sa tabi ng Hordan? Kahit mga kapatid mo, miyembro ng iyong sariling pamilya, ipinagkanulo ka. Nakibahagi sila sa mga pag-atake laban sa iyo. Huwag magtiwala sa kanila kahit na nagsasalita sila ng mga mapagkaibigang salita. Ang hapis ng Panginoon dahil sa kanyang bayan. Ang sabi ng Panginoon, pinabayaan ko ang Israel, itinakwil ko ang aking piniling bansa. Ibinigay ko ang mga taong mahal ko sa kapangyarihan ng kanilang mga kaaway. Ang aking piniling mga tao ay tumalikod sa akin. Tulad ng isang leon sa kagubatan, inangilan nila ako. At kaya kinasusukluman ko sila. Ang aking piniling mga tao ay parang ibong inaatake mula sa lahat ng panig ng mga lawin. Tawagin ang mga ligaw na hayop na pumunta at makibahagi sa kapistahan. Winasak ng maraming dayuhang pinuno ang aking ubasan. Niyurakan nila ang aking mga bukid. Ginawa nilang disyerto ang aking magandang lupain. Ginawa nila itong isang ilang, ito ay nakahiga sa harap ko.
ang buong lupain ay naging isang disyerto at walang sino man ang nagmamalasakit. Sa ibayo ng lahat ng mga disyertong kabundukan ay dumating ang mga tao upang mandambong. Nagpadala ako ng digmaan upang sirain ang buong lupain. Walang mabubuhay ng payapa. Ang aking bayan ay nagtanim ng trigo, ngunit umani ng mga damo. Sila ay nagsumikap gumawa, ngunit walang napala para dito. Dahil sa aking matinding galit ay bumagsak ang kanilang mga pananim. Ang pangako ng Panginoon sa mga kapitbahay ng Israel. Ang sabi ng Panginoon, mayroon akong sasabihin tungkol sa mga kapitbahay ng Israel na sumira sa lupaing ibinigay ko sa aking bayang Israel. Aalisin ko ang masasamang tao mula sa kanilang mga lupain tulad ng isang binunot na halaman at ililigtas ko ang Huda mula sa kanila. Ngunit pagkatapos ko silang alisin, ako ay magkakaroon ng awa sa kanila. Ibabalik ko ang bawat nasyon sa kanyang sariling lupain at sa kanyang sariling bansa. Kung buong puso nilang tatanggapin ang pananampalataya ng aking mga tao at manunumpa, bilang ang Panginoong buhay, tulad ng minsan nilang itinuro sa aking mga tao na manumpa kay Baal. Kung gayon, sila ay magiging bahagi rin ng aking mga tao at uunlad. Ngunit, kung ang alinmang bansa ay hindi susunod, kung magkagayoy aking lubos na bubunutin at sisirain, ako, ang Panginoon, ang nagsalita. Ang mga kalsonsilyong lino at ang banga ng alak. Sinabi sa akin ng Panginoon na pumunta at bumili para sa aking sarili ng ilang kalsonsilyong lino at isuot ang mga iyon. Ngunit sinabi niya sa akin na huwag ilagay ang mga ito sa tubig. Kaya binili ko sila at sinuot. Nang magkagayoy muling nagsalita sa akin ang Panginoon at sinabi, pumunta ka sa ilog Euphrates at itago ang mga kalsonsilyo sa isang butas sa mga bato. Kaya't ako'y yumaon at itinago ang mga iyon malapit sa Euphrates. Pagkaraan ng ilang panahon, sinabi sa akin ng Panginoon na bumalik sa Euphrates at kunin ang mga kalsonsilyo. Kaya bumalik ako, at nang matagpuan ko ang lugar kung saan ko itinago ang mga ito, nakita kong wasak na sila at wala ng pakinabang. Pagkatapos ay muling nagsalita sa akin ang Panginoon. Sabi niya, ganito ko sisirain ang kapalaluan ng Huda at ang dakilang pagmamataas ng Jerusalem. Ang masasamang taong ito ay tumanggi na sumunod sa akin. Sila ay naging matigas ang ulo at masama gaya ng dati, at sumamba at naglingkod sa ibang mga Diyos. Kaya pagkatapos, sila ay magiging katulad ng mga kalsonsilyo na ito na wala ng pakinabang. Kung paanong ang mga kalsonsilyo ay nagkasya ng mahigpit sa baywang, kaya nilayon ko na ang lahat ng mga tao ng Israel at Huda ay kumapit ng mahigpit sa akin. Ginawa ko ito upang sila ay maging aking mga tao at magdala ng papuri at karangalan sa aking pangalan. Ngunit hindi nila ako sinunod.
Sinabi sa akin ng Panginoong Diyos, Jeremias, sabihin mo sa mga tao ng Israel na ang bawat manga ng alak ay dapat punuin ng alak. Sasagot sila na alam nilang dapat punuin ng alak ang bawat manga ng alak. Pagkatapos ay sabihin sa kanila na ako ang Panginoon, ay pupunuin ng mga tao sa lupaing ito ng alak hanggang sa sila ay malasing. Ang mga hari ng mga inapon David, ang mga pari, ang mga propeta at ang lahat ng mga tao sa Jerusalem. Pagkatapos ay babasagin ko sila na parang mga banga laban sa isa't isa, matanda at bata. Walang habag, pakikiramay o awa ang makakapigil sa akin na patayin sila. Nagbabala si Jeremias laban sa pagmamataas. Bayan ng Israel, ang Panginoon ay nagsalita. Maging mapagpakumbaba at makinig sa Kanya. Parangalan ng Panginoon ang inyong Diyos, bago siya magdala ng kadiliman at kayo ay matisod sa mga bundok. Bago niya gawing malalim na kadiliman ang liwanag na inyong inaasahan. Kung hindi kayo makikinig, ako'y iiyak ng lihim dahil sa inyong kapalaluan. May kapaitan akong luluha at ang aking mga luha ay aagos dahil ang bayan ng Panginoon ay kinuha bilang mga bihag. Sinabi sa akin ng Panginoon, sabihin mo sa hari at sa kanyang ina na bumaba mula sa kanilang mga trono, sapagkat ang kanilang magagandang korona ay nahulog mula sa kanilang mga ulo. Ang mga bayan ng timog ng Huda ay nasa ilalim ng pagkubkob, walang makakalusot sa kanila. Ang lahat ng mga tao ng Huda ay tinangay sa pagkatapon. Jerusalem, tingnan! Ang iyong mga kaaway ay bumababa mula sa hilaga. Nasaan ang mga taong ipinagkatiwala sa iyong pangangalaga, iyong mga tao na ipinagmamalaki mo? Ano ang sasabihin mo kapag ang mga taong akala mo ay kaibigan mo ay sapkupin ka at mamahala sa iyo? Masasaktan ka tulad ng isang babaeng nagsisilang. Kung tatanungin mo kung bakit nangyari sa iyo ang lahat ng ito, bakit napunit ang iyong damit at ginahasa ka? Ito ay dahil ang iyong kasalanan ay kasindak-sindak. Mababago ba ng isang itim na tao ang kulay ng kanyang balat? O maalis ng isang leopardo ang mga batik nito? Kung makakaya nila kung gayon, ikaw na walang ginawa kundi ang kasamaan ay matututong gumawa ng tama. Ikakalat kayo ng Panginoon na parang dayami na tinatangay ng hangin sa disyerto. Sinabi niya na ito ang inyong kapalaran. Ito ay ipinasya niya na gawin sa inyo dahil kinalimutan ninyo na siya at nagtiwala kayo sa mga huwad na Diyos. Ang Panginoon mismo ang maghuhubad sa inyong mga damit at ilalantad kayo sa kahihiyan. Nakita niya kayo na ginagawa ang mga bagay na kinasusuklaman niya. Nakita niya kayo na sumusunod sa mga paganong Diyos, sa mga burol at sa mga parang. Tulad ng isang lalaking nagnanasa sa asawa ng kanyang kapwa, o tulad ng isang kabayong lalaki na hinahabol ang isang asno. Mga tao ng Jerusalem, kayo ay mapapahamak. Kailan ba kayo magiging dalisay?
ang salita ng Diyos. Papuri sa Diyos Ama sa kaitaasan. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.